His disciples, as the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my own joy may be in you, and your joy may be complete. This is my commandment. Love one another as I have loved you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for the homily. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you for coming. In behalf of the couple, salamat po sa inyong pagdating. Many centuries ago, nagka-interest yung mga scientists natin to discover what makes a man happy, what makes a woman happy. And they discovered na marriage will make a man happy. But remember, not everybody is for marriage. Jesus Christ din nasabi nun. Not everybody is born for marriage. Pangalawa, na na-discover ng mga scientists, if there is anything na creation ng Diyos na pwede magpalago ng ating buhay, economically, physically, psychologically, or spiritually, is marriage. As studies yan, natuklasan nila, sa effective na marriage, nagiging masaya ang tao. Sa effective na pamilya, functional na pamilya, ang pinanggagalingan daw ng happiness ng tao. Kaya nga imagine niyo ang isang komunidad na puno ng functional families. Pag lumabas ang mga taong iyan sa society, walang problema. Lahat yan nakangiti pag nasalubong mo. Lahat yan, punong-puno ng saya sa kanilang puso. Laging galak na galak, willing tumulong lagi sa ibang tao. Marriage daw po ang pinanggagalingan ng ating kaligayahan. The question is, nai-enjoy ba yan ng mga Pilipino? Bakit sila nai-enjoy nila? Sila na nag-isip, nag-aral about sa marriage design. Testingin ko. Testingin ko kayo. Taas ang kamay ang naniniwala sa perfect marriage. You see? Ulitin ko, baka medyo nahihiyan lang. Taas ang kamay ang naniniwala sa perfect marriage. Wala. Okay. So it only means napaka-successful ng ating kultura, society, komunidad, sa pagsasabi na walang perfect marriage. So parang mali yung studies. Mali yung studies na yan, Father. Uy, teka muna. Kasi maraming nai-enjoy ang marriage companionship nila sa isa't isa. Masaya sila. Hindi lang sila maingay. Tahimik lang. Magugulat ka na lang, lumalago ang kanilang buhay. Bakit? Because they're trying their best to be one body. Ano ba kasi laman ng body? Nandun ang psychological aspect. Nandun ang physiological aspect doon sa isang body na yun. Yung pangatlo, yung spiritual part. Natuklasan ni Abraham Maslow. Balikan niya. Scientist. Ano ang nilalaman ng ating katawan? Psychological, physiological, and spiritual. Ang tawag na dun sa spiritual, kasi scientist siya, is self-actualization. Yung tatlong yun. So maraming bagay na hindi tayo alam. Pero alam ko. Inalam ko kasi. I'm a marriage therapist also and counselor. Consultant po kami ng gobyerno. Personally, mediator ako sa Supreme Court and at the same time, marriage counselor ako sa DSWD. So tinuklas ko, bakit ganun ang ating bansa? No? Ang daming Kristiyano, and yet, hindi naniniwala sa Bible. Hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naniniwala sa religion. So, tinuklas ko ang sagot. Kaya naman pala. Kasi, maraming nakakabasa ng Biblia, pero hindi naman naintindihan. Kasi pag hindi mo naintindihan, nandyan lang, nabasa mo lang. Pag hindi mo naintindihan, hindi mo may apply. Diba? Now, tuklasin natin ang meaning ng perfect marriage. Baka hindi lang natin naintindihan masyado. Baka nandun sisimula yung problema eh. Perfect
means alignment. Alignment. Di ba? Pag hindi natin alam yung word, balikan natin where it all started. Saan ang source, origin. It is called etymology. So kung saan nagsimula yung bagay, salita, nandun yung meaning. Yung totoong meaning. So perfect means alignment. Alignment saan? Sa design ng produkto. Anong produkto? Yung marriage. Bakit naging alignment yung the word na perfect? You know, many years ago, centuries ago, nung tinutuklas ng mga scientists yung sukat, measurement, weight, kilo, length, weight, they are trying their best to teach us or to give us products na mas gagaan sa buhay ng mga tao. So natuklasan nila yun. Every product ngayon na gagawin nila, meron ng measurement, no? Nakadesign na. Even yung gown, may measurement yan. Even yung furnitures nyo, every product na ini-enjoy nyo, meron yung sukat. Ang galing yan dito, sinulat nila with measurements, kasi kung walang design, ano itsura ng produkto? Trial and error. Ang marriage, hindi dapat trial and error because meron siyang sariling design. Ano ang design ng marriage? Balikan natin yung, saan nagsimula yung salitang marriage? It's from the word gem. Gem means precious stones, kayong dalawa. Mahalagang bato. Pinahalagahan ng Diyos. Kasi produkto niya yung marriage. Ang naging asawa mo na pinili mo, hindi mo yung pag-aari. Pag-aari din niya ng Diyos. Kaya pag nakisama ka sa opposite sex mo, tinuring mong asawa, inangkin mo. Yan ay produkto ng Diyos. At kapag gumamit ka ng produkto ng Diyos, you have to check the design. You have to check the design of the male. You have to check the design of the female. Scientists, pinag-aralan din nila yan. Kaya pag pumasok ka sa marriage na hindi mo kilala yung nature ng asawa mo, doon pa lang may problema na. Hindi mo alam yung design ng babae. Kaya pagkakamali lagi ng mga husbands, itulad sa kanila yung kanilang wife. No? Dapat ganun ko mag-isip. Dapat kagaya ko. Dapat kapareho mo akong dibiskarte. Dapat ganyan ka, ganyan ka. Ang dami expectation ni husband. Hindi niya alam yung design ng wife. Opposite ang pagkakagawa ng babae sa lalaki. Alam niyo ba yun? So, the men are designed to be logical and the women are designed to be emotional. Pag hindi alam ng husband yan, laging bubungangaan ng wife because yung expectation niya hindi nasusunod. Bakit? Kasi hindi rin niya alam yung design ng wife niya. Ang sabi pa husbands, love your wives and do not be harsh to them. That's a design of marriage. Love your wife and do not be harsh to them. May karugtong, ibig sabihin, bawal ang masasakit na salita sa mga kababaihan. Kahit pa sabihin yung totoo naman na, bawal. Do not be harsh nga Di ba? Sabihan yung mataba yan, tinan nyo kung matutuwa yan. Sabihin yung maalat ang luto niya, tinan natin kung matutuwa. Sabihan ka ng husband mo, maalat luto mo. Anong gagawin niya next? Wala na. Wala siya makikita pagluluto. Diba? Kahit totoo, husbands, please learn how to speak to your wife nang hindi masakit. Bigyan ko example. Sabi ng isang engineer na nakausap ko, how will you say that to your wife? Alat ng luto. Ganito po, Father. Honey, nag-sale ba yung asin ngayon? Hindi masakit. Di ba? Matatawa ka. Not direct. Okay? Practice ka. Nang hindi nang sasaktan.